Alam mo ba, hanggang ngayon, wala pa rin nakakadiskubre kung paano nga ba mabuhay ng walang hanggan. Siguro, isang buhay lang talaga ang ibinigay sa atin ng may kapal. Kaya kapag dumating ang kamatayan, wala na tayong magagawa kundi tanggapin ito. Pero sa kabila ng lahat, hindi pa rin sumusuko ang tao. Sa pagnanais nating labanan ng kamatayan, gumagawa tayo ng paraan para makamit ang tinatawag na immortality. Isa sa mga pinakakakaibang ideyang nabuo ay ang cryonics, isang teknolohiya kung saan kapag namatay ka, ilalagay sa yelo ang katawan mo at hihintayin ng araw na maimbento na ang makinang muling bubuhay sa iyo. Ang weird, no? Pero maiba tayo. Kung sa mundo ng mga hayop, ibang usapan yan. Mula sa dagat hanggang sa kagubatan, may mga nilalang na may mga kakaibang ability. Ang ilan sa mga hayop sa mundong ito ay kayang muling buuin ang mga nawalang parte ng kanilang katawan, kagaya ng mga braso, puso, mata at minsan pa nga buong katawan. Ang kakayahang ito na tinatawag na regenerasyon o muling pag-usbong ng mga bahagi ng katawan ay isa sa pinakapambihirang sikreto ng kalikasan. Mula sa maliliit na hayop sa dagat gaya ng sea cucumber na kayang itapon at ibalik ang sariling bituka, hanggang sa mga usa na taon-taong muling pinapatubo ang kanilang mga sungay. Bawat isa ay may mekanismong nilikha ng ebolusyon upang manatiling buhay. At sa video na ito, tatalakayin natin ang mga pinaka-hindi kapanipaniwalang hayop sa mundo na kayang gawin ng imposible. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Axolot, isa ito sa mga nilalang sa mundo na parang hinango mula sa science fiction pero totoo. Ang axolot ay isang uri ng aquatic salamander o hayop na naninirahan sa tubig na likas na matatagpuan sa Mexico. At kung usapang kakayahan ng pag-uusapan, kakaiba ang nilalang na ito. Kaya nitong muling buuin hindi lang ang mga nawawalang paa, kundi pati ang puso, panga, bahagi ng utak at maging ang spinal cord. Mga parte ng katawan na kapag nawala sa tao, imposibleng tumubo ulit. Kapag naputol ang isang bahagi ng katawan ng axolot, mabilis nitong sinasara ang sugat at bumubuo ng isang kakaibang istruktura na tinatawag na blastema. Isang kumpol ng mga espesyal na sel na kayang maging anumang bahagi ng katawan. Sa loob lamang ng ilang linggo, tumutubo ulit ang kumpletong paa, kumpleto sa buto, kalamnan at ugat na parang walang nangyari. Pero ang pinakakahanga-hanga, kaya rin nitong ayusin ang mga nerves sa spinal cord. Kung sa tao ay permanenteng kapansanan na ang ganitong injury, sa axolot, nakakabalik ito sa normal na paggalaw matapos lang ang ilang linggo. Ayon sa mga siyentipiko, ang immune system ng axolot ay may kakaibang paraan ng pagtugon sa sugat. Imbes na pamamaga at peklat, tinutulungan nitong lumikha ng perpektong kondisyon para sa pagtubo ng mga bagong sel. Hindi rin tulad ng ibang salamander, hindi nagbabago ng anyo ang axolot habang tumatanda. Pinapanatili nito ang mga katangian ng pagiging batang hayop, tulad ng pagkakaroon ng mga palikpik sa gilid ng ulo para huminga sa ilalim ng tubig. Ang ganitong kakaibang katangian na tinatawag na neoteny ay pinaniniwala ang isa sa mga dahilan kung bakit napakalakas ng kakayahan nitong mag-regenerate. Sa kasamaang palad, unti-unti nang naglalaho ang natural nitong tirahan, ang Xochimilco Lake sa Mexico City, dahil sa urbanization at polusyon. Kaya ngayon critically endangered na ang mga ligaw na axolot at karamihan sa mga pinag-aaralan sa mga laboratorio ay galing na sa mga alagang populasyon. Dahil dito naging paborito itong pag-aralan ng mga scientist. Sa tulong ng modernong genetic studies, natutuklasan nila ang mga partikular na genes na nagbibigay ng kakayahan sa axolot na magpagaling ng katawan ng walang peklat. At may pag-asa raw na balang araw, may aangkop din sa tao ang ganitong proseso para magamit sa medisina at muling pagbuo ng mga organs. Hanggang ngayon nananatiling misteryo ang buong lihim ng kapangyarihang ito. Ngunit isang bagay ang malinaw. Ang axolot ay isang buhay na patunay ng himala ng kalikasan. Isang nilalang na kayang ibalik ang sarili paulit-ulit at tila hindi kailanman nauubos ang kakayahang mabuhay. Sea star. Ang sea star o mas kilala nating starfish ay isa sa mga pinakakamangha-manghang nilalang sa dagat. May kakayahang muling buuin ang sarili kahit literal na mapira-piraso. Makikita sila sa halos lahat ng karagatan sa mundo. Sa unang tingin, simple lang ang anyo nila, parang bituin na gumagapang sa ilalim ng dagat. Pero sa likod ng tahimik na galaw nila, may lihim silang kakayahang halos imposibleng paniwalaan.
Kapag naputol ang isa nilang braso, hindi lang to basta tumutubo ulit. Sa ilang species ng sea star, kaya nilang bumuo ng panibagong katawan mula lamang sa isang naputol na braso. Basta may maliit na bahagi lang ng gitnang katawan na naiwan. Sa loob ng ilang buwan, nagiging ganap na muli ang bagong sea star. Kumpleto sa mga radial nerves, skeletal structure at mga kanal ng tubig sa loob ng katawan na ginagamit nila para makagalaw. Ang sikreto ng kakayahang ito ay nasa mga stem-like cells. Mga espesyal na cell na kayang maging kalamnan, buto o balat depende sa kailangan ng katawan. At dahil hindi sila nag-iiwan ng peklat gaya ng mga mamal, tuloy-tuloy lang ang pagtubo ng bagong bahagi hanggang sa maging kasing laki ng orihinal. Depende sa kondisyon ng dagat, maaring abutin ito ng ilang buwan hanggang higit 1 taon. Pero higit pa sa survival tactic, ginagamit din ng ilang sea star ang regeneration bilang paraan ng pagpaparami. May mga uri na kusang naghahati ng katawan. Isang braso na may kaunting bahagi ng gitna, pwedeng gumapang palayo at maging bagong sea star. Parang sinasabi ng kalikasan, kahit maputol magpapatuloy ang buhay. Dahil dito mahalagang pag-aralan ng mga sea star sa siyensya. Maraming molecular signals na responsable sa pagtubo ng sugat at pagbuo ng bagong tissue sa kanila ay kapareho ng sa mas mataas na hayop. Kaya ginagamit silang modelo ng mga scientists para maintindihan kung paano maaaring ibalik ng katawan ng tao ang mga napinsalang bahagi sa hinaharap. Sa ilalim ng dagat, madalas silang target ng mga predator tulad ng isda at alimango. Pero kahit paulit-ulit silang maputol, patuloy silang nabubuhay. At marahil, yan ang dahilan kung bakit nakaligtas ang mga sea star sa loob ng mahigit 400 million years. Mas matagal pa kaysa sa karamihan ng nilalang sa dagat. Sa bawat braso nilang muling tumutubo, ipinapakita ng kalikasan kung gaano katindi ang kakayahan ng buhay na bumangon muli, kahit mula sa isang piraso na lang. Planarian flatworm. Kung may nilalang na parang hindi tinatablan ng kamatayan, ito na yun. Ang planarian flatworm ay isang maliit, manipis at tila ordinaryong uod na karaniwang makikita sa mga lawa, sapa at iba pang sariwang tubig. Pero sa loob ng kanyang simpleng katawan, nakatago ang isa sa mga pinakakamanghamanghang kakayahan sa buong kaharian ng hayop. Ang muling buuin ang sarili kahit maging pira-piraso siya. Kung hatiin mo ang isang planarian sa 20 piraso, magugulat ka. Bawat piraso ay magiging isang bagong uod, buhay at ganap. Ang sikreto nito ay nasa mga neoblast, isang uri ng stem cell na bumubuo ng halos 20% ng katawan ng flatworm. Ang mga selulang ito ay pluripotent, ibig sabihin kaya nilang maging anumang parte ng katawan, kalamnan, ugat, balat o kahit bituka. Kapag naputol o nasugatan ng katawan nito, dumadagsa ang mga neoblast sa sugat at bumubuo ng blastema. Isang masa ng selulang nagsisimulang mag-ayos ng mga napinsalang bahagi. Sa loob lang ng ilang araw, muling nabubuo ang mga organo at sa kalaunan, nagiging kumpletong uod na ulit, halos kopyang-kopya ng orihinal. At hindi lang mga paa o balat ang kayang ibalik ng planarian. Kaya rin itong muling buuin ang buong central nervous system, kasama na ang utak at mga mata na kayang makakita ng liwanag. Sa mga eksperimento, pinugutan ng ulo ang ilang planarian na sinanay munang tumugon sa ilang senyales. Nang muling tumubo ang kanilang ulo at utak, natuklasan ng mga siyentipiko na naalala pa rin nila ang mga itinuro sa kanila. Bagay na nagpakita na posibleng nakaimbak mismo sa mga tissue ang memorya, hindi lang sa utak. Nakakagulat din yung paraan nila ng pagpaparami. Kaya nilang dumami sa 2 paraan, sa sexual at sa asexual reproduction. Sa asexual na uri, hinahati lang ng uod ang sarili sa 2 at bawat kalahati ay nagiging panibagong nilalang. At habang karamihan sa mga hayop ay tumatanda, ang planarian ay tila walang hanggan. Walang malinaw na palatandaan ng pagtanda dahil tuloy-tuloy ang pagpapalit ng mga selula nito. Kung hindi sila mamamatay sa gutom, lason o kakulangan ng tubig, maaari silang mabuhay magpakailanman. Ang mga scientists ay patuloy na pinag-aaralan kung paano nakokontrol ng mga flatworm ang paglago ng mga bagong selula nang hindi nagkakaroon ng tumor. Kung maunawaan ito ng buo, maaring maging susi ito sa pag-unlad ng regenerative medicine. Ang agham ng muling pagbubuo ng mga organo at tissue ng tao. Ngunit sa ngayon ang planarian flatworm ay nananatiling isang misteryo. Isang munting nilalang na kayang muling buuin ang sarili mula sa halos wala at patuloy na nilalabag ang mga hangganan ng buhay na alam natin. Green sea slug.
Ngayon isipin mo ang isang hayop na kayang putulin ng sarili niyang katawan at pagkatapos ay muling itubo ito kasama ang puso at mga laman loob. Ang green sea slug, isang kakaibang nilalang na matatagpuan sa baybayin ng Atlantic sa North America, ay may kakayahang literal na putulin ng sarili nitong katawan at mabuhay pa rin. Noong 2021 nagulat ang mga siyentipiko nang makita nila mismo ang mga sea slug na kusang tinatanggal ang kanilang katawan mula leeg pababa. Pagkatapos maputol, ang mga ulo nito ay patuloy na gumagalaw, kumakain at nabubuhay. Habang unti-unting tumutubo ang panibagong katawan sa loob lang ng ilang linggo. Pinaniniwalaan ng mga eksperto na ginagawa ito ng slug bilang paraan ng paglilinis sa sarili kapag may parasites, mga mikrobyong namumuhay sa loob ng kanilang katawan. Kapag natanggal na ang parte ng katawan na may impeksyon, tumutubo ang bago at malusog na katawan. Para bang restart button ng kalikasan. Ang sikreto ng kanilang kakayahan ay may kinalaman sa isa pang kakaibang katangian. Ang kakayahan nilang gumawa ng photosynthesis gaya ng mga halaman. Kapag kumakain sila ng algae, mga berdeng halaman sa dagat, kinukuha nila ang mga chloroplast nito at iniimbak sa sarili nilang mga tissue. Ang mga chloroplast na ito ay patuloy na gumagawa ng enerhiya mula sa sikat ng araw, nagbibigay ng asukal na nagsisilbing pagkain ng slug. Dahil dito kahit ulo na lang ang natitira, nakakaligtas sila ng ilang linggo kahit wala silang tiyan o katawan. Habang nagre-regenerate, nagsisimulang mabuo muli ang mga organs sa likod ng ulo, kabilang ang puso at mga panloob na sistema ng katawan. Sa loob ng humigit kumulang 20 araw, nabubuo ang ganap na katawan, buhay at kumikilos na parang dati. Hanggang ngayon pinag-iisipan pa rin ng mga siyentipiko kung paano kayang panatilihin ng sea slug ang mga chloroplast ng ganon katagal at kung paano nito ginagamit ang enerhiya para sa muling pagbuo ng katawan. Ngunit malinaw, sa kakaibang pagsasanib ng katangiang hayop at halaman, nakahanap ito ng paraan para mabuhay kahit matapos putulin ng sarili. Ang green sea slug ay patunay na ang kalikasan ay may kakayahang lampasan ng lohika ng siyensya. Isang nilalang na literal na nabubuhay sa pagitan ng dalawang mundo, ng hayop at ng halaman. Spiny starfish. Isa sa mga pinakamatatag na nilalang sa dagat, ang spiny starfish. Kaya nitong muling tumubo ng buong braso at sa ilang pagkakataon pati ng buong katawan, gamit lang ang maliit na piraso nito. Karaniwan itong matatagpuan sa mabatong dalampasigan at mga coral reef at ginagamit nito ang kakayahang ito para mabuhay matapos ang mga pag-atake ng mandaragit, malalakas na alon o kahit mga aksidente sa dagat. Kapag naputol ang isa nitong braso, magsisimula agad ang proseso ng pagtubo. Ang mga selula sa paligid ng sugat ay mabilis na naghahati at bumubuo ng bagong tissue sa lugar kung saan dating naroon ang nawalang braso. Sa halip na magkaroon ng peklat, lumilitaw ang isang regenerative zone, isang malambot na bahagi na unti-unting tumitigas habang nabubuo ang bagong buto, kalamnan at mga ugat. Maging ang mga radial nerves, bahagi ng simpleng nervous system ng starfish, ay muling tumutubo para maibalik ang galaw at pakiramdam ng bagong braso. Kapag tuluyang buo, kaya nitong kumilos, manghuli ng pagkain at makaramdam ng pagbabago sa paligid, katulad ng orihinal nitong bahagi. Pero matrabaho ito, nangangailangan ng maraming enerhiya at sustansya na nakukuha mula sa mga nakatagong reserba ng pagkain sa katawan at sa mga kinakain nitong tuli at tahong at maliliit na hayop sa dagat. Kasalukuyang pinag-aaralan ng mga siyentipiko kung paano nagagawa ng spiny starfish na muling buuin ang ganitong komplikadong mga bahagi ng katawan. Natuklasan nilang maraming proseso nito ay kapareho ng nangyayari sa mga mammal tulad ng tao kapag nasa yugto pa ng pagbuo sa sinapupunan. Ang kaibahan lang, sa starfish, nananatiling aktibo ang kakayahang ito kahit matanda na. Dahil dito ginagamit ito ng mga mananaliksik para pag-aralan kung paano mapapabilis ang paggaling ng sugat at pag-ayos ng tissue sa tao. Sa kabuuan, ipinapakita ng spiny starfish ang kahangahangang kakayahan ng kalikasan na maghilom at magbagong buhay. Isang nilalang na literal na kayang buuin muli ang sarili, paulit-ulit, sa ilalim ng nagbabagong mundo ng karagatan. Zebrafish. Ang zebrafish, isang maliit na isdang may guhit na parang zebra, ay hindi lang basta pang display sa aquarium. Isa ito sa mga hayop na may pinakakamangha-manghang kakayahang mag-regenerate sa buong kaharian ng mga vertebrate o mga hayop na may buto sa likod. Kaya nitong muling buuin ang mga palikpik, balat, spinal cord, pati na ang puso
at ilang bahagi ng utak at mata nito. At dahil dito naging paboritong pag-aralan ng mga siyentipiko ang zebrafish sa larangan ng regeneration science. Ang agham ng muling pagbuo ng mga organo at tissue, isa sa mga pinakamalaking tuklas, kaya nitong muling buuin ang hanggang 20% ng puso nito pagkatapos masugatan. Sa tao, imposible ito. Kapag nasira ang kalamnan ng puso, scar tissue lang ang tumutubo at nagdudulot iyon ng permanenteng pinsala. Pero sa zebrafish, ang mga cardiomyocytes o heart cells ay muling naghahati at bumubuo ng bagong laman sa loob lang ng 2 buwan. Maging ang utak at spinal cord nito ay may parehong kakayahan. Kapag nasugatan, tumutubo ulit ang mga neuron at muling nakakabit ang mga ugat, ibinabalik ang galaw at pakiramdam ng isda. Kahit ang retina, ang bahagi ng mata na tumatanggap ng liwanag, ay muling nabubuo, kaya nakakabalik ang paningin nito pagkatapos masugatan. Habang bata pa, ang zebrafish ay halos transparent o malinaw ang katawan, kaya nakikita mismo ng mga siyentipiko sa ilalim ng mikroskopyo kung paano gumagalaw, naghahati at nag-aayos ang mga selula habang nabubuo muli ang mga tissue. Ang mga obserbasyong ito ay tumulong matukoy ang mga gene na responsable sa regeneration. Mga gene na meron din ng tao ngunit hindi na aktibo sa adult stage ng ating katawan. Kaya umaasa ang mga mananaliksik na balang araw sa pag-aaral ng zebrafish. Maaring matuklasan kung paano muling mapapagana sa tao ang mga kakayahang ito para gamutin ang mga spinal injury, sakit sa puso o kahit pagkabulag. Sa kabila ng liit nito, ang zebrafish ay isa sa pinakadakilang science teacher. Isang simpleng nilalang na nagtuturo kung paano muling mabuo ang buhay kahit mula sa mga sirang bahagi nito. Salamander, tinaguriang master of regeneration ng kalikasan at may matinding dahilan kung bakit. Ang mga amphibian na ito ay kayang muling patubuin ang mga nawalang bahagi ng katawan mula sa mga braso, buntot, mata, pati na rin ang bahagi ng utak, puso at spinal cord. Kapag naputulan ng paa ang isang salamander, agad na nagsasara ang sugat sa loob lang ng ilang oras. Pero sa ilalim ng balat, isang kamanghamanghang proseso ang nagsisimula. Ang mga matured cells ay biglang bumabalik sa pagiging parang stem cell. Mga espesyal na selula na kayang maging anumang uri ng tissue. Ang mga ito ay tinatawag na blastemal cells at sila ang bumubuo ng bagong bahagi ng katawan. Unti-unti silang dumadami at nag-organisa sa eksaktong hugis ng nawalang bahagi. Sa loob ng ilang linggo, makikita ang maliliit na umuusbong na tissue hanggang sa mabuo ang isang ganap na gumaganang paa, kumpleto sa buto, kalamnan at nervous. Walang peklat, walang depekto. Hindi lang iisang uri ng salamander ang may ganitong kakayahan. Maging ang newts, tiger salamanders at maging ang axolotl ay may ganitong kapangyarihan. Pinaniniwalaan ng mga siyentipiko na ang immune system ng salamander, ang sistemang lumalaban sa infection, ay may malaking papel sa proseso ng pag-regrow ng tissues. Ayon sa mga pag-aaral, ilang molecular signals tulad ng fibroblast growth factor at transforming growth factor beta ang gumagabay sa pagbuo ng mga bagong cells. At kung lubos na mauunawaan ito ng siyensya, maaring ito ang susi sa regenerative medicine, ang larangan ng medisina na layuning muling patubuin ang mga nasirang bahagi ng katawan ng tao. Sa kalikasan naman, ang ganitong kakayahan ay literal na nagbibigay sa kanila ng pangalawang buhay. Kapag hinuli sila ng mga predator, kadalasan buntot lang ang napupunit, habang ang salamander ay mabilis na tumatakas at kalaunan ay muling napapatubo ang nawalang bahagi. May ilang species pa nga na kusang tinatanggal ang buntot bilang taktika sa pagtakas. Isang kilos na tinatawag na autotomy o ang sinadyang pagputol ng sariling bahagi ng katawan para mabuhay. Mukha man silang ordinaryong amphibian, pero ang salamander ay buhay na simbolo ng resilience. Ang kakayahang bumangon at maghilom ng walang bakas ng pagkasira. At sa bawat braso, buntot at organ na muling nabubuo, nagiiwan sila ng pag-asa na balang araw. Baka matutunan din ng tao ang sikreto ng kanilang kakaibang kapangyarihan. African spiny mouse. Sa mundo ng mga mamal, bihira ang hayop na kayang muling patubuin ang sariling balat. Pero ang African spiny mouse ay isa sa kakaunting nakagagawa nito. Habang karamihan sa mga mamal ay nagiiwan ng peklat pagkatapos masugatan. Ang maliit na daga na ito ay kayang muling patubuin ang balat, balahibo, mga sweat glands at pati bahagi ng tainga na parang walang nangyari. Kapag inatake ng mandaragit, madaling mapunit ang balat nito, halos parang manipis na papel.
Sa unang tingin parang kahinaan ito pero sa totoo, ito ang sekreto ng kanilang kaligtasan. Sa halip na mamatay sa kagat ng predator, kaya nitong takasan ng panganib kahit hanggang 60% ng balat sa likod nito ay mapunit. Pagkalipas lang ng ilang araw, nagsisimula ng tumubo ang bagong tissue, walang peklat, walang bakas, at hindi lang basta balat ang tumutubo. Maging ang mga bagong hair follicles, glands at connective tissue ay muling nabubuo, bagay na halos imposible sa ibang mammal. Ayon sa mga siyentipiko, maaring nagmana ang spiny mouse ng mga sinaunang katangiang regenerative na karaniwan noon sa mga reptile at amphibian, pero nawala na sa karamihan ng modernong mammal. Sa mga eksperimento napatunayan din na kaya nitong muling patubuin ang bahagi ng tainga. Kapag pinutulan ng maliit na piraso, ilang linggo lang ay bumabalik ito sa orihinal na hugis, kumpleto sa cartilage at balahibo. Dalawang bagay na halos imposibleng mabuo muli sa ibang hayop. Dahil dito, naging inspirasyon ito sa mga pag-aaral ng mga eksperto sa regenerative medicine. Sinusuri ng mga mananaliksik ang genome nito at ikinukumpara sa karaniwang daga para tukuyin kung aling genes ang responsable sa mabilis at peklat-free na paghilom. Ang African spiny mouse ay isang paalala na minsan, hindi sa laki o talino na susukat ang hiwaga ng buhay, kundi sa simpleng kakayahang maghilom, magbagong anyo at manatiling buhay sa mundong puno ng panganib. Deer, isa sa kakaunting mammal sa mundo na kayang muling patubuin ang isang komplikadong bahagi ng katawan, ang kanilang antlers o sungay. Taon-taon, ang mga lalaking usa ay kusang naglalagas ng kanilang lumang antlers at pinapatubo ulit ang bago. Isang napakabilis na proseso ng organ regeneration na bihira sa mga hayop na may mainit na dugo. Ang mga bagong antler ay binubuo ng buto, kartilago, balat, mga ugat at daluyan ng dugo. Sa mga uri gaya ng red deer o elk, maaari itong tumubo ng halos 1 pulgada kada araw sa panahon ng rurok ng paglaki. Nagsisimula ang lahat sa isang espesyal na layer ng cells sa bungo na tinatawag na pedicle periosteum. Pagkatapos malagas ang lumang antlers, muling nagigising ang mga cells na ito at bumubuo ng velvet. Isang malambot na tissue na nababalutan ng pinong balahibo at puno ng dugo. Ang velvet ang nagsisilbing tagapaghatid ng nutrients at oxygen na kailangan ng bagong buto habang mabilis itong lumalaki. Sa loob lamang ng ilang buwan tumitigas ang bagong antler at kusan nang natatanggal ang velvet. Kumbaga, bawat taon ay parang may bagong paris ng buto na ganap na lumalago mula sa wala, kumpleto sa ugat at connective tissue. Natuklasan ng mga siyentipiko na ang mga stem cell na responsable sa pagpaparami ng mga paa ng amphibian ay aktibo rin sa pedicle ng usa. Ang mga cell na ito ay tahimik lang sa halos buong taon, ngunit muling nagiging aktibo kapag nagbago ang hormone levels, lalo na kapag tumaas ang testosterone tuwing panahon ng pagpapalit ng antlers. Hindi lang ito simpleng kakaibang likas na kakayahan. Ang kakayahan ng usa na muling patubuin ang buto taon-taon ay nagiging isang modelo sa siyensya para sa pag-aaral ng tissue growth sa mga mammal. Sa pamamagitan ng pag-unawa kung paano nila nagagawa ito ng walang peklat o deformity, umaasa ang mga siyentipiko na mahanap ang paraan para mapabilis ang bone repair sa tao. Taon-taon ipinapaalala ng mga usa na kahit ang mga hayop na matagal nang nawala ang kakayahang mag-regenerate, may ilan pa ring naiwan na kakaibang biyaya ng kalikasan. Isang paalala ng kung gaano kahanga-hanga ang likas na kakayahan ng buhay na muling bumuo mula sa wala. Sea cucumber, isa sa pinakakamangha-manghang nilalang sa dagat, hindi dahil sa itsura kundi sa kakayahang mabuhay kahit mawala ang sariling laman loob. Ang sea cucumber, malambot na kamag-anak ng mga sea star at sea urchin, ay may pambihirang defense mechanism na tinatawag na eviscerasyon, ang kusang pagbuga ng bituka, respiratory organs, at kahit bahagi ng reproductive organs kapag nalalagay sa panganib. Kapag inaatake ng predator, literal nitong isusuka ang mga laman loob para makaligtas. At ang nakamamangha, sa loob lamang ng ilang linggo, muling nabubuo ang lahat ng nawala. Pagkatapos ng evisceration, mabilis na nagsasara ang mga sugat para maiwasan ang impeksyon. Agad ding nagsisimula ang proseso ng regenerasyon. Sa loob ng 40 hanggang 50 araw, muli nang gumagana ang bagong digestive system. Kumpleto at handa na ulit sa normal na buhay. Kakaiba ito dahil bihirang hayop ang kayang muling buuin ang mga internal organs nito mula sa simula. Maging ang balat at body wall ng sea cucumber ay kayang maghilom ng buo. Kapag naputol sa gitna, bawat kalahati ay kayang tumubo at maging kumpletong bagong individual
basta't may natitirang bahagi ng gitnang katawan. Ang kakayahang ito ay hindi lang para sa kaligtasan, tumutulong din ito sa pagpapanatili ng balanse sa ekosistema dahil kumakain sila ng mga dumi at naglalabas ng malinis na sediment. Kaya mahalaga sila sa recycling system ng dagat dahil kabilang sila sa echinoderms, ang parehong grupo ng sea stars at sea urchins. Pinag-aaralan sila ng mga siyentipiko upang maunawaan kung paano nagsimula ang kakayahan ng mga hayop na mag-regenerate. Pinaniniwalaan na ang ganitong katangian ay napakaluma, namana pa mula sa mga sinaunang ninuno ng mga modernong hayop. Para sa atin parang imposible ang muling tumubo ng buong bituka mula sa wala. Pero para sa mga sea cucumber, isa lang itong natural na paraan ng pamumuhay. Isang tahimik na paalala na sa ilalim ng dagat, may mga nilalang pa rin kayang buuin muli ang sarili kahit literal na nawala na ang loob nila. Octopus. Isa sa pinakamatalino at pinaka-adaptable na nilalang sa karagatan, ang pugita, ay isa ring tunay na master ng regeneration. Kapag inatake ng mga mandaragit gaya ng moray eel o pating, kaya nitong putulin at muling patubuin ang nawawalang braso hanggang sa ito'y ganap na bumalik sa dating lakas at kakayahan. Bawat braso ng pugita ay napakakomplikado, puno ng kalamnan, mga ugat at daan-daang suction cups na pwedeng kumapit, humawak at tumikin ng bagay sa paligid. Pagkaputol ng braso, agad na nagsasara ang sugat sa loob ng ilang oras upang maiwasan ang impeksyon at pagkawala ng likido. Sa ilalim ng balat nagsisimulang mabuo ang regenerative bud, isang parang usbong ng bagong laman na unti-unting humahaba. Sa loob ng ilang buwan lumalabas na ang bagong kalamnan, ugat at mga suction cup hanggang sa maging kasing ayos na ito ng orihinal. At dahil bawat braso ng pugita ay may sariling network ng humigit kumulang 40 milyong neurons, halos kaya nitong kumilos ng may sariling isip, hiwalay sa sentrong utak nito. Hindi tulad ng mga butiking muling pinapatubo lang ang buntot, ang pugita ay muling nagtatayo ng buong sistema ng galaw at pandama. Sa ligaw na karagatan, madalas mangyari ang pagkawala ng braso, kaya't ito na mismo ang natural na depensa nila. Minsan pa nga kusa nilang pinuputol ang isang braso kung ito ay nasugatan o may impeksyon para lang makaligtas. Ayon sa mga pag-aaral, ang proseso ng regeneration ng pugita ay pinapatakbo ng mga gene na responsable rin sa tissue repair sa ibang hayop. Ngunit sa pugita, nanatiling aktibo ito sa buong buhay niya. Hindi ito nakadepende sa tradisyonal na stem cells. Sa halip, ang mga normal na cell sa paligid ng sugat ay nagbabago ng tungkulin at nagsisimulang dumami para bumuo ng bagong laman. Ang resulta, isang hayop na kayang muling buuin ang sarili kahit paulit-ulit masugatan. Para sa kanila, ang pagkawala ng isang braso ay hindi trahedya. Isa lang itong bahagi ng araw-araw na pakikibaka para mabuhay. Sea urchin. Ang sea urchin o tinikdagat ay kamag-anak ng mga sea star at sea cucumber at isa sa mga hayop sa dagat na may kakayahang muling buuin halos lahat ng bahagi ng katawan nito. Mula sa mga tinik at paa hanggang sa bahagi ng bibig at mismong butong panlabas, kaya nitong patubuin muli ang mga ito kapag nasira o naputol. Kapag nawala ang mga tinik dahil sa alon o pag-atake ng predator, muling tumutubo ang mga ito sa loob lamang ng ilang araw. Gamit ang mga espesyal na cell na tinatawag na sclerocytes, naglalabas sila ng calcium carbonate upang bumuo ng panibagong matigas na balangkas. Sa paglipas ng ilang linggo, unti-unti nang nabubuo at tumitigas muli ang mga tinik, ang pangunahing panangga nila laban sa panganib. Kaya rin nilang patubuin ang kanilang tube feet, mga maliliit at nababanat na galamay na ginagamit nila para gumalaw at dumikit sa mga bato. Kahit ito ay may kasamang ugat, kalamnan at sensory cells, tumutubo itong buo at ganap na gumagana. Maging ang kanilang bibig na tinatawag na Aristotle's lantern ay kayang maibalik kung masira, kaya't patuloy pa rin silang nakakakain. Sa magaspang at pabago-bagong mundo ng ilalim ng dagat, ang kakayahang mag-regenerate ay hindi lang ginhawa, kundi sukdulang paraan ng kaligtasan. Habang ang karamihan sa mga hayop ay tumatanda at humihina, ang sea urchin ay halos walang senyalis ng pagtanda at may mga uri pang ang nabubuhay ng higit sa 100 taon. Ipinapakita ng mga siyentipiko na ang mga gene at signal na ginagamit ng sea urchin sa regeneration ay katulad din ng sa mga vertebrate gaya ng tao. Ang kaibahan lang, sa kanila, nananatiling aktibo ang mga signal na iyon sa buong buhay nila. Ito ang dahilan kung bakit pinag-aaralan sila bilang modelo ng posibleng paraan para muling buhayin ang regenerative ability ng tao.
Sa dagat kung saan ang bawat bato at alon ay pwedeng makasira ng katawan, ang kakayahang muling buuin ang sarili ay literal na garantiya ng buhay. Para sa mga sea urchin, ang pinsala ay hindi wakas. Isa lang itong panibagong simula.